أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث فينا رسوله محمدا الأمين وأرسله بالهدى وحق المبين فكان رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أحسن الناس خلقا وأعظمهم خلقا، فالله زاد محمدا تعظيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo ay dumakila sa Allah, tayo ay pumuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay lumuwalhati sa Allah at magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin, at lalong-lalo na ang pinakamalaking dakila o pinakamalaki at dakilang biyaya na ipinagkaloob sa atin ay walang iba kundi ang tamang pananampalataya. Ang ikaw ay mapili ng Allah subhanahu wa ta'ala para tahakin ang matuwid na landas bilang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din ang biyaya ng kaalaman, biyaya ng pangunawa, kaisipan, biyaya ng kalusugan, mabuting pangatawan, kaligtasan mula sa anumang kapahamakan, at anumang biyaya na meron sa ating katawan na hindi mabilang kailanman. Ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, ito po ay continuation ng pagpapaliwanag ng Aqidah al-Wasatiyah. Actually, mali po yan. Hindi po yan 19th episode. Ito po ay 20 episode na. So, yes po. Sorry po, tao lang po ako dahil hindi po ako anghel. Okay. Okay, hindi po tayo anghel na kung saan tayo ay hindi maaring hindi magkamali. Yan po, na-edit na po yan, 20 po. Okay? So, pang 20 po na po ang ating tinatawag na episode. Alhamdulillah, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, ito ay isa sa mga dakila, na pribilehiyo sa atin na binigay na mapag-aralan natin ang isa sa mga napakahalagang paksa sa ating pananampalataya. Walang iba kundi ang Aqidah, ang Tauhid. Mashallah, tabarakallah. So, naway ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaalaman, pangunawa sa bagay na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So, ang bab na ating pinaliwanag, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay may kaugnayan sa, sabihin natin, sa bab al-khawf min ash-shirk. Ibig sabihin, ang pangamba mula sa shirk, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito ay naumpisahan natin last week, ang pambungad ng kabanata na ito, at sa kabanata na ito ay sumipi ang may akda, rahimahullah, na si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ng 2 aya mula sa banal na Quran bilang suporta o patunay hinggil sa kabanatang ito. Ano yung kabanata na ito, mga kapatid? Ang pagkatakot o pangamba mula sa shirk. At isa sa mga batayan, mga aya na sinipi ng may akda rahimahullah, ay ito ay na-topic na natin, okay, nakuha na natin, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya nga, ito yung nakuha nating dalil mula sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qaulullahi azza wa jal, inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika limay yasha. Diba? Ang ibig sabihin, tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya mapapatawad ang sino mang nagtatambal sa kanya ng pagsamba, subalit maaring patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang pagkakasala kung ito ay nanaisin niya bukod sa pagtatambal. So, naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa anumang uri ng pagtatambal. At nakuha natin last week ang iba't ibang uri ng
pagtatambal. At gayon din nakuha natin kung ano ang ibig ipatukoy ng aya na iyan, kung ito ba ay tumutukoy sa pangkalahatang pagtatambal, nang ibig sabihin saklaw ba nito ang major at saka minor shirk, o di naman kayang aya na yan ay may kinalaman lamang sa major shirk. So lahat ng ito ay ating natalakay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So bilang pangalawang batayan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bilang pangalawang batayan, ang batayan na ito ay patungkol sa pangamba o pagkatakot mula sa shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, nawa ay kahabagan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsipi ng batayan ng aya, wa qala al-Khalil alayhi salam, wa janubni wa nabiyya an na'buda al-asnam. Sinabi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Khalil. Okay? Sinabi ng Khalil. Pag sinabing Khalil, sino ba ang ibig sa Khalil? Ang Khalil at tinutukoy dito ay walang iba kundi si Ibrahim alayhi salam. Pakatandaan natin, dalawang Khalil lamang na itinuring na Khalil ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin ng Khalil ay bosom friend, matalik na kaibigan. Okay? Pinakamalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga tao. Okay? Na kung saan dalawa lamang, mga kapatid, ay walang iba kundi si Propeta Ibrahim alayhi salam, Propeta Abraham, pangalawa si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So ang aya na ito ay may kanalaman kay Propeta Ibrahim alayhi salam. So sinabi, at ang sinabi ng Al-Khalil, sinabi ni Propeta Ibrahim alayhi salam, sumakay na ang kapayapaan, bilang panalangin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, wajanubni wa baniya an na'budal asnam, at ilayo mo ako at ang aking mga anak mula sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. So ito'y panalangin ni Propeta Abraham alayhi salam. So ito yung ating bibigyan ng paliwanag, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Na kung kaya, sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah, naway kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagpapaliwanag ng aya na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Nakikita niyo sa inyong tinatawag na screen, mga kapatid. Sabi niya, al-ayatu thaniyatu, qawluhu wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Qila, al-muradu bi baniyihi na banuhu li salbihi. Wala na'lamu lahu min sulbihi siwa Ismail wa Ishaq. Wa qila al-muradu dhurriyatahu wa ma tawalada min sulbihi wa huwa al-arjah wa dhalika lil ayati allati dallat ala da'watihi lin-nasi min dhurriyyati. Walakin kana min hukmin hikmatillahi alla tujab da'watuhu o da'watuhu fi ba'dihim. Kama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam da'a alla yaj'ala ba'sa ummatihi bainahum falam yujibillahu du'aa. Ano bang ibig sabihin nito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Okay? So pangalawang aya. So sinabi ni Sheikh Uthaymin, ito yung pangalawang aya bilang suporta o batayan na may kinalaman sa kabanata na ito. Na ang kabanata na ito ay ang pangamba sa shirk. Okay? So, ang kanyang sinabi, yung sinabi ng Allah na sinabi o panalangin ni Propeta Ibrahim alayhi salam, wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Ibig sabihin, ilayo mo ako, Panginoon ko, at ang aking mga anak mula sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. So, sinabi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi, ang tinutukoy sa kanyang mga anak, okay, sabihin natin na bani, ang tinutukoy sa kanyang mga anak ay ang kanyang mismong sariling mga anak. From his loins. Okay? From his loins. Alam mo, loins, ito ay malapit sa part ng bahagi ng katawan sa likod, dito sa tinatawag na kidney, banda. Yung ibig sabihin, sarili niyang mga anak. Ang tinutukoy niya dito ay ang kanyang sarili mismong mga anak. At wala tayong batid, wala tayong alam mula sa sarili niyang anak bukod kina Ismail at Ishaq. Okay?
So kung meron tayong idadagdag na anak ni Propeta Ismail, baka meron siyang anak na ganito, ganyan, kinakailangan natin ng dalil. At ang pinaka-known, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at walang pag-aalinlangan, na ang kanyang anak ay walang iba kundi si Propeta Ismail lamang at si Propeta Ishaq. Okay? At sinabi, so yun ang unang interpretation ng Bani. Una, ang kanyang sarili mismong mga anak na walang iba kundi si Propeta Ismail, Ishaq, na ibig sabihin, ilayo mo ako, Panginoon ko, ang aking mga anak na si Ismail at saka si Ishaq mula sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. At walang duda, ito ay talagang nagkakatotoo. Okay? At sinabi, pangalawang interpretation, at sinabi na ang tinutukoy sa kanyang mga anak, yung Bani, ay ang kanyang mga inapo o mga kaapu-apuhan. Yun yung dhurriya sa Arabic. Okay? Ibig sabihin, hindi lamang ito tumutukoy kay Propeta Ismail pati kay Ishaq, bagkus ang kanyang mga kaapu-apuhan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Okay? At ito ang pinakatumpak. Ito ang pinakatumpak. Okay? Bakit? Dahil sa ang mga aya. Ang mga aya na ipinapahiwatig sa kanyang panalangin para sa mga tao mula sa kanyang mga inapo o mga kaapu-apuhan. So kaya nga kung babanggitin natin, kung ating sisipiin o isisipi ang mga talata sa banal na Quran na may kinalaman sa mga dua o panalangin ni Propeta Ismail Propeta Abraham alayhi salam, lahat ito ay tumutukoy sa kanyang saling lahi, sa kanyang mga anak, sa kanyang dhurriya, sa kanyang tinatawag na sabihin natin ay kaapu-apuhan, sa kanyang mga inapo. Ibig sabihin, hindi lamang tumutukoy sa kanyang sarili mismong anak na isa sina Ismail at saka si Ishaq, bagkos ito ay saklaw sa kanyang mga kaapu-apuhan. Okay? At yun ang pinakatumpak. Subalit mula sa hikmah, mula sa dunong karunungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang hindi pagtugon sa kanyang panalangin sa ilan sa kanila. Kasi kung ating i-interpret yung aya na ito ay para sa kanyang dhurriya, hindi lamang patungkol kay Propeta Ismail at Propeta Ishaq, bagko sa kanyang mga inapo o kaapu-apuhan, subalit hindi ito ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ilan sa kanila. Hindi ipinagkaloob. Kasi bakit? Ang anong panalangin dyan? Ilayo mo ako at ang aking mga anak mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang daming mga tinatawag na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan mula sa saling lahi ni Propeta Ismail at saling lahi ni Propeta Ishaq. Diba? Ang daming nag-shirk. So, ibig sabihin, ang ilan sa kanila ay hindi ipinagkaloob ang panalangin ni Propeta Ibrahim alayhi salam sa kanila. At yan ay hindi tunugon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na lamang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nananalangin na huwag gawin ng Allah sa pagitan ng kanyang umma. Okay? Ang kapinsalaan. Diba? Yung panalangin niya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang umma, sa atin, na huwag gawin ng Allah sa pagitan ng kanyang umma ang kapinsalaan. Subalit ang kanyang panalangin ay hindi tinugunan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, hindi lahat ng panalangin ng mga propeta ay tinugunan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yan ay ayon sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay ayon sa kanyang karunungan at of course kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So yun yung mga kapatid, ha? Next, yun. Saan ba tayo? وأيضا يمنع من الأول أن الآية بصيغة الجمع وليس لإبراهيم من الأنبياء سوى إسحاق وإسماعيل. Hinaw kapatid. Okay. At ganun din, napigilan o napipigilan ng unang pagpapatukoy. Ano bang unang pagpapatukoy doon sa aya? Ang unang pagpapatukoy na sinabi natin na ito ay may kinalaman kay Propeta Ismail at Ishaq lamang. Ibig sabihin, sa kanyang from his loins, okay? His son from his loins, sa kanya mismong sariling anak. So, ito ay napipigilan, ang ganitong pagpapatukoy ay napipigilan sa ang aya ay nakasaad ayon sa teksto ng pangmaramihan. Kasi, ang nakasaad sa aya, kung ating babalikan, ay wajunubni wabaniyah. Wabaniyah, it is a plural term ng tinatawag na
sabihin natin ng ibn. Okay? Ay hindi bangdalawahan. Sana dapat ay dual term ang ginamit. Subalit yan ay pangmaramihan. Na kung kaya hindi ito tumutukoy lamang kay Propeta Ismail at Propeta Ishak yung panalangin na ito, bagkus sa lahat ng kanyang apo at kaapu-apuhan. So na sinabi natin, subalit hindi ito ipinagkaloob ang ilan sa mga kaapu-apuhan ni Propeta Ibrahim dahil matutunghayan natin maraming nag-shirk ika nga sa saling lahi mula sa saling lahi ni Propeta Ismail at gayon ni Propeta Ishak. Diba? So, ibig sabihin, yung teksto na ito ay pangmaramihan. Plural term ang ginamit. At walang naging anak si Propeta Ibrahim alayhi salam bukod kina Ismail at Ishak alayhi salam, mga kapatid. Okay? Fa Ibrahim, wa ma'na, subhanallah, wa ma'na junubani, okay, wa ma'na ijnubni ay ij'alni fi janibin wal asnami fi janibin. Wa hadha ablagu mimma law qala imna'ni wa baniya min ibadati al asnam li'annahu idha kana fi janibin anha kana ab'adu. Ibig sabihin, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, at ang kahulugan ng ijnubni o junubni, ang ibig sabihin ng ujunubni ay ilayo mo kami, sabi natin kanina. Ibig sabihin, gawin mo ako na nasa tabi at ang mga Diyos-Diyosa na sinasamba bukod sa iyo o sa Allah ay nasa kabilang tabi. So, ibig sabihin, tabi sa tabihan. So, magkalayo yan. Para doon sa kabila at dito naman sa kabila. Diba? So, hindi sila pwedeng magkadikit at hindi sila pwedeng magkalapit. Okay? So, at ito ay mas maliwanag kaysa sa kung sinabi, pagbawalan mo ako at ang aking mga anak mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, ang termino na ginamit is wajunubani. Ang ibig sabihin, ilayo mo ako at ang aking mga anak. Okay, ibig sabihin na, gawin mo ako na nasa tabi at yung mga Diyos-Diyosan ay nasa kabilang tabi. Okay? At yan ay ablag. Yan ay mas malinaw at mas maliwanag, mga kapatid. Dahil kung siya ay nasa kabilang gilid ng mga Diyos-Diyosan, ay mas magiging mas malayo. At pakatandaan natin, ang banal na Quran ay punong-puno ng mahiwagang salita at punong-puno ng mahusay na pananalita, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Fa Ibrahim alayhi salam, yakhafu syirka ala nafsi. Wa huwa khalilur rahmani wa imamul hunafa. Fama baluka bina nahnu idhan. Subhanallah. Fala ta'manu syirk ولا تأمن النفاق إذ لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف النفاق إلا مؤمن ولهذا قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. Subhanallah, mga kapatid, napakaganda. Kaya naman si Ibrahim alayhi salam, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, si Ibrahim alayhi salam ay nangangamba sa kanyang sarili sa shirk. Pinangangambahan niya ang shirk sa kanyang sarili. At siya ay khalil, pakatandaan natin, matalik na kaibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biro mo, mantakin ninyo, matalik na kaibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At subalit siya ay nangangamba sa kanyang sarili na makagawa ng shirk. Subhanallah. Subhanallah. Siya ay khalil ng mahabaging Allah at siya ay pinuno. Hindi lamang siya khalil, bagkus pinuno ng mga sumasamba at kumikilala sa kaisahan ng Allah sa pagsamba. Ng mga hunafa. Subhanallah. Papaano pa kaya tayo? What happened to us? Paano pa kaya tayo, mga kapatid, sa panampalatayang Islam? Lalong-lalo na sa kapanahunan ngayon. Ang tanong, tayo ba ay nangangamba? Diba? Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang propetang ito ay nangangamba at natatakot sa kanyang sarili na makagawa ng shirk, paano pa kaya tayo? Mas triple, mas 10 times fold ang ating pangamba at pagkatakot sa shirk na makagawa tayo ng shirk sa ating, subhanallah, na makagawa ang ating sarili sa shirk. So, anong ginawa ng mga Muslim sa panahon ngayon, mga kapatid? What happened to Muslim? Diba? What happened to the Muslim nowadays? Binabaliwala nila ang shirk, lalo pat ang ito ay may kinalaman sa maliit na shirk.
Baliwala, kaliwali. Maliit lang yan. Maliit lang yan. Kung ang mga propeta na ito ay nangangamba na sila ay makagawa ng siyang sa kanilang mga sarili, papaano pa kaya tayo, kapatid? Mas lalong matindi. Dapat ang ating mga pangamba. Wala tayong garantiya. Subhanallah. Samantala siya khalil, siya mayroong garantiya, siya khalil ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinuno ng mga hunafa. Di ba? Dahil mas higit tayo, kinakailangan natin mangamba sa tinatawag na syirk, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Hindi ka ligtas sa syirk, pakatandaan natin. At hindi ka ligtas sa nifaq. Ibig sabihin, hindi ka ligtas sa pagkukunwari. Dahil walang sino mang ligtas sa pagkukunwari maliban sa munafiq. Maliban sa mapagkunwari. Ang mapagkunwari, hindi na siya natatakot sa mapagkunwari kasi mapagkunwari na siya eh. So, hindi na siya ligtas doon sapagkat, sabihin, ligtas na doon siya sapagkat mapagkunwari na siya eh. Samantalang, tayo, hindi tayo ligtas, maaaring makagawa tayo ng pagkukunwari sa ating mga gawaing pagsamba. Na kung kaya, mga kapatid, i-check natin lagi ang ating mga layunin, ang ating mga sarili. At walang nangangamba sa pagkukunwari maliban sa isang mananampalataya. So, kung meron mang nangamba, meron mang mga dapat mangamba sa pagkukunwari, yun yung tunay na mananampalataya. Yung mga walang pananampalataya at walang takot sa Allah, ay hindi sila natatakot na sila ay makagawa ng pagkukunwari. Subhanallah, ng isang munafiq, ng impokrito, pagiging impokrito. Ito ang dahilan kung bakit sinabi di Ibn Mulaika. Sabi niya, adraktu 30 min ashabin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafuna an-nifaqa ala nafsi. Subhanallah. Naabutan ko ang 30 mga sahaba, 30 sahaba na abutan ko ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat sila ay nangangamba sa nifaq. Lahat sila ay natatakot sa pagiging impokrito, na sila ay maging impokrito o mapagkunwari sa kanilang mga sarili. Lahat sila natatakot. Subhanallah. Paano kaya tayo, kapatid? Nasaan yung takot natin? Nasaan? Nasaan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam? Yung takot ng mga Muslim sa panahon ngayon, mas tila bagay sila nag-i-enjoy papaano tamasahin ang mga katangian ng pagiging impokrito. Nas'alullah al-afiyah. Subhanallah. Diba? Hindi bagat nakakatakot, nakakaalarma, mga kapatid, sa panampalatayang Islam? Wa huwa Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu khafa ala nafsi an-nifaq. فقال لحذيفة ابن اليمن رضي الله عنه الذي أصر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء أناس من المنافقين فقال له عمر رضي الله عنه أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين فقال حذيفة رضي الله عنه لا ولا أزكي بعدك أحدا Arada Umar bidhalika ziyadata at-tuma'nina wa illa faqad shahida lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jannah. So ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, si Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, kilala niyo si Umar bin al-Khattab? Of course, sinong Muslim na hindi nakakilala sa kanya? Subhanallah. Si Umar bin al-Khattab ay nangangamba sa nifaq. Siya'y natatakot sa nifaq, mga kapatid. Natatakot siya sa nifaq, sa kanyang sarili na makagawa ng nifaq. Isa sa mga patunay, sinabi niya kay Hudhayfa bin al-Yaman radiyallahu anhu, na kung saan sa kanya, ibig sabihin kay Hudhayfa bin al-Yaman, isinikreto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga pangalan ng mga tao mula sa mga munafiqun. Kaya nga si Hudhayfa bin al-Yaman, memorize sa lahat ang mga munafiq. Sinikreto yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi pwedeng ibulgar kasi magkakaroon ng malaking fitna. At sinabi sa kanya ni Umar radiyallahu an kay Hudhayfa bin al-Yaman, sabi niya, sa ngalan ng Allah, ikaw ay aking tatanungin, sabi niya. Ako ba ay binanggit sa iyo ng sugo sallallahu alaihi wasallam kasama sa mga binanggit niyang pangalan mula sa mga munafiqun? Biro mo? Subhanallah. Siya'y natatakot, mga kapatid. Sabihin mo sa akin, Hudhayfa bin al-Yaman, kung nandun ba yung aking pangalan mula sa mga binanggit kabilang sa mga pangalan ng munafiqun? Subhanallah. Bakit? Dahil siya'y natatakot at nangangamba na baka sakaling kabilang siya doon, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. At ninais lamang ni Umar bin al-Khattab sa kanyang paninigurado
ang karagdagang kapanatagan. Gusto lang niya mapanatag ang kanyang puso. At kung hindi man, katiyakan ay sinaksihan ng sugo sallallahu alaihi wasallam para sa kanyang paraiso. Siya'y kabilang sa ashara al-mubashirin bil jannah. Siya'y kabilang sa 10 binigyan ng magandang balita na alatul na makapasok sa tinatawag na paraiso. Mashallah, tabarakallah. Sana all. Diba? Mapapasana all ka kapatid sa pananampalatayang Islam. Diba? Mashallah, tabarakallah. Wala yuqalu inna Umar radiyallahu an arada hatha an-nasi ala al-khawfi min an-nifaqi wa lam yakhafhu ala nafsi lianna dhalika khilafu zahiril lafzi wal aslu hamlu al-lafzi ala zahiri wa mithlu hadha al-qawl yaquluhu ba'd al-ulama fima yudhifuhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila nafsihi fi ba'd al-ashya yaquluna hadha qusida bihi at-ta'lim wa qusida bihi ay yubayyina li ghairi kama qila inna rasula sallallahu alayhi wa sallam lam yaqul Rabbi gfirli li'anna lahu dhanban walakin li'ajli ay yu'allima an-nasa al-istighfara wa hadha khilafu al-asli wa qawluhu ba'duhum innahu jahara bi-dhikri aqba al-faridati liyu'allima an-nasa adh-dhikra la li'anna al-jahra bidhalika min as-sunnati wa nahwa dhalik. Okay, naintindihan niyo 'yon? I think hindi niyo naintindihan. So ngayon ipapaintindi natin sa inyo. At hindi maaaring sabihin huwag ka, na hindi mo pwedeng sabihin, katotohanang ninais ni Umar bin Al-Khattab na hikayatin ang tao sa pagkakaroon ng pangamba sa nifaq. Kaya lang niya tinatanong ito, dahil bakit gusto niyang hikayatin ang tao sa pagkakaroon ng pangamba sa nifaq. Subalit hindi niya ito pinangangambahan sa kanyang sarili. So huwag mong sabihin na ganun. Hindi porke nagtanong si Umar bin Al-Khattab kay Hudhayfa bin Al-Yaman kung siya ba ay kabilang sa mga binanggit na mga pangalan, ang kanyang mga pangalan ba ay kabilang doon sa mga binanggit mula sa mga munafikin na isinikreto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Hudhayfa ibn Al-Yaman, hindi mo pwedeng sabihin na ito ay ginawa lamang ni Umar bin Al-Khattab upang hikayatin ng mga tao sa pagkakaroon ng pangamba sa nifaq, subalit hindi niya ito pinangangambahan sa kanyang sarili. Okay? So, hindi pwedeng ganun. Hindi dapat natin sabihin yon. Bakit? Dahil tunay na ito ay salungat sa kung ano ang hayagan at malinaw na kahulugan ng salita. Kasi ang kahulugang salita ay nangangamba si Umar bin Al-Khattab. Hindi niya tatanungin yon, maliban lamang na siya ay natatakot. At ang orihinal ng salita, pakatandaan natin, ito yung kaida. Ito yung principle sa tinatawag na Sharia. At ang orihinal ng salita ay ipinapakahulugan ito ayon sa hayagan at malilaw na pagkakahulugan. Okay? So, ang isang salita ay ipinapakahulugan, okay, sa hayagan at malinaw na pagpapakahulugan. Hindi mo pwedeng ibahin yung kahulugan ng isang salita maliban lamang kapag merong ibang batayan na ang pagpapakahulugan ng salitang yaon ay iba doon sa hayagang kahulugan. So, tandaan natin yan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mo sabihin, alimbawa, kasi sinasabi ko, ako'y natatakot. Okay? Natatakot ako sa nifaq. Hindi mo pwedeng i-interpret yon ng ibang interpretasyon. Kasi ang hayagang salita, ang hayagang kahulugan ng salita na yun ay pagkatakot. Okay? Ang katulad nitong kasabihan na sinasabi ng ibang mga scholar sa anuman na inilakip ito o iniugnay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sarili sa ibang mga bagay, sinasabi nila, ito ay sa hangarin ng pagtuturo. Diba? Ito ay sa hangarin ng pagtuturo. Ibig sabihin, kaya ito ay ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ang hangarin ay para sa pagtuturo. Ibig sabihin, ang mga ito ay ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang turuan ang mga tao. At ito ay sa hangarin upang bigyang linaw sa pamamagitan nito para sa ibang tao. Tulad na lamang ng sinasabi, tunay na sinabi o tunay na hindi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanyang dua, Panginoon ko, patawarin mo ako. Di ba? Allahumma gfirli. Di ba? Sinabi yan. At yan isa sa mga panalangin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At narinig ito ng mga sahaba. At sasabihin mo ngayon na
Hindi yon ang sinabi ni hindi ang dahilan kung bakit sinabi yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siya ay nagtinuturuan lamang ng tao o tinuturuan lamang niya ang mga tao. Okay? Ang purpose ng kanyang pagkakasabi ay tinuturuan lamang siya ng tinatawag na mga tinuturuan lamang mali pala. Tinuturuan lamang niya ang mga tao hindi dahil sa siya'y makasalanan. Dahil siya ay tinatawag na may kasalanan. Subalit ito ay ginawa niya upang ituro lamang sa mga tao ang pamamaraan ng paghingi ng kapatawaran. Bagay na ito ay salungat sa kung ano ang orihinal na hayagang kahulugan ng salita. Kasi ano ba ang orihinal na hayagang salita ng, O Allah, patawarin mo ako. Allahumma magfirli. Hindi bagat ang hayagan na kahulugan ng salitang yaon na si Propeta Muhammad kaya naman siya humihingi ng tinatawag na kapatawaran dahil dahil tao siya na nagkakasala. Okay? Dahil siya tao na nagkakasala kasi pakatandaan natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga propeta pagdating sa mga detalyadong pagkakasala which is bilang isang tao ay gayru ma'sum ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagkakamali ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagkakamali nga siya sa salay. Walang duda, di ba? Pero pagdating sa akida, pagsamba sa Allah, mga kapatid, pagdating sa paniniwala sa Allah, siya'y ma'sum, infallible. Siya'y tinatawag na hindi pwedeng magkamali. Pakatandaan natin yan. Okay? So, ibig sabihin, yung pagsabi niyang Allahu magfirli o Allah patawarin mo ako, hindi mo pwedeng sabihin na sinasabi lang yun ni Propeta Muhammad at ipinarinig sa mga sahaba upang turuan lamang ang mga sahaba kung paano humingi sa Allah ng kapatawaran. Hindi dahil siya may kasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin ng ganun. Hindi mo pwedeng interpret yun kasi yan ay taliwas sa hayagang kahulugan ng salitang yaon. Kasi ang hayagang salitang yaon ay kaya naman siya humihingi ng kapatawaran dahil siya'y nagkasala. Dahil tao siya na maaaring magkasala. Diba? Subalit ang kanyang kasalanan nakasaad sa isang hadith na lahat ng ito ay pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At ang sinabi ng iba sa kanila, ng mga ibang mga scholar, tunay na nilakasan niya ang zikir, pag-alaala sa Allah, sa loob ng mga obligadong gawain tulad ng pagdarasal halimbawa, upang turuan ng mga tao sa pagsasagawa ng zikir. Hindi dahil sa ang pagpapalakas ng boses sa bagay na ito ay mula sa sunna at iba pa na katulad nito. So halimbawa, sasabihin mo ngayon, di ba pag nagsusujud ang Propeta sallallahu, bakit naisalaysay sa atin na kapag siya nagsusujud, sinasabi niya Subhan Rabbil Azim. At kapag siya nagpapatira pa, sinasabi niya Subhan Rabbil Ala. Bakit naririnig yun? Bakit nakarating sa atin yun? Sapagkat narinig ng mga sahaba. So ano ang dahilan kung bakit narinig ng mga sahaba? Bakit ito ay ipinarinig ni Propeta sa mga sahaba? Now, may mga ibang mga ulama nagsabi dahil para turuan ang mga tao. Para turuan ang mga tao kung paano magzikir sa loob ng pagdarasal. Paano magsabi ng Subhanallah, paano magsabi ng Subhan Rabbil Ala, Subhan Rabbil Azim. Okay? Hindi dahil sa ang kanyang boses ang sabihin natin ang pagpapalakas ng kanyang boses ay ito ay sunnah itself. Okay? So walang duda mga kapatid ay yan ay taliwas sa tinatawag na hayagang kahulugan. Hayagang sabihin natin hayagang interpretasyon, hayagang kahulugan ng salita. Halimbawa, bakit tayo nagdarasal ng Maghrib at saka ng Isha at saka ng Fajar na kung saan ay nilalakasan natin ang boses natin. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin yon na kaya naman pinapalakas si Propeta Muhammad sa atin para turuan tayo paano ang pagsabi ng Fatiha, paano yung gagawin at ano ang mga babasahin. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin yon. Kasi kung gano'n, kung bakit sa Salatul Dhuhr at sa Salatul Asar, hindi pinalakas ang kanyang boses. So, nagpapatunay lamang na dahil yun ang pamamaraan ng pagdarasal sa particular na pagdarasal. Ibig sabihin, ang pagpapataas, ang pagpapalakas ng boses during Maghrib at saka ng Fajr at saka ng Isha, ito ay sunnah. Ito ay tinatawag na sunnah dahil yun ang kaparaanan ng pagdarasal. At pagdating sa tinatawag na Asar at saka Dhuhr, hindi nahayagan ang pagbabasa. At yun ay sunnah din. Okay? So, walang kinalaman dito na ginawa niya ito dahil lamang gusto niyang turuan ng kanyang mga sahaba. Hindi. Bagkus, ang pagpahahayag ng boses at yung hindi paghayag ng boses, yan ay bahagi sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat nating matutunan at dapat nating tangkilikin at sundin. Okay? Yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Naintindihan niyo ba mga kapatid? Dahil kung hindi, ay anong silbi ng pagpapaliwanag natin kung hindi man niyo pa naintindihan?
Diba? Qawluhu, an na'buda al-asnam. An والفعل بعضها في تأويل مصدر مفعول ثان لقوله ijnubni. Okay? Ang ibig sabihin, mga kapatid sa panampalatayang Islam, sa kanyang sinabi, sa sinabi ng Allah na panalangin ni Propeta Ibrahim alayhi salam, an na'bud al-asnam, mula sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. O Allah, Panginoon ko, ilayo mo ako at ang aking mga anak mula sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. So dito, mga kapatid, meron tinatawag na an. Makikita nyo dyan, yung an sa ayah. Okay? An na'bud al-asnam. Ang an dyan, at ang pandiwang kasunod nito, which is yung na'buda, so ito is grammatically speaking, okay? Mga nag-aaral ng grammar. Ibig sabihin, ang an dito at ang pandiwang kasunod nito na na'buda, sa pagpapakahulugan bilang masdar, kasi bakit ang na'buda, al-ibada, ang masdar ng tinatawag na na'bud ay, walang iba kundi ay, ang word nito ay, sabihin natin ay ibada. Okay? So, sa pagpapakahulugan bilang masdar, bilang pawatas o pandiwang pangalan, o pangalang makadiwa, ay pangalawang maf'ul. Pangalawang maf'ul. Ibig sabihin ay pangalawang pambalintiyak. Okay? Na kanyang sinabi, ijnubni, ilayo mo ako. Kasi ang unang maf'ul, okay? Ibig sabihin ay, ang unang maf'ul ay ijtinab. You know? Nang kanya, wajnubni an na'buda. Ano ba yung aya na yon? Kalimutan ko. Wajnubni wa baniya. Wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam. Ibig sabihin ay, yun ang tinatawag na pangalawang maf'ul, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ang unang maf'ul ay wa baniya mula sa pandiwang ijnubni. Malinaw? So ilayo mo ako. At ang al-asnam, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Wal asnamu jam'u sanamun. Jam'u sanamin. Okay? Wa huwa ma ju'ila ala surati insanin aw ghairi. Yu'badu min dunillahi amma al-wathanu fa huwa ma ubbida min dunillahi ala ayyi wajhin kan. Wa fil hadithi la taj'al qabri wathanan yu'bad. Wal wathanun a'ammu mina as-sanam. Okay? Anong ibig sabihin, mga kapatid? At ang al-asnam, ang word na al-asnam, ay pangmaramihan ng salitang sanam. Ang ibig sabihin ng sanam ay ribolto. Alam mo ribolto? Ribolto, yung statue, ribolto. At ito ay ang anumang ginawa, yan ang ibig sabihin ng sanam, ang anumang ginawa ayon sa imahe ng tao o ibang bagay. So, ibig sabihin, kapag ang mayroong imahe ng tao, karabaw, kabayo, o ano pa man, tikbalang, mutyanak, Dracula, o ano man, katulad nito, o ibang bagay na sinasamba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang sanam. Yan ang ibig sabihin ng sanam. At ang alwathan, ang wathan, which is idolo, or Diyos-Diyosan, literally, ay ang anumang sinasamba bukod sa Allah sa anumang kaparaanan ng pagsamba. So, ibig sabihin dito, ang wathan ay tumutukoy hindi lamang doon sa physical na sinasamba, bagkus sa kaparaanan ng pagsamba. Ang tawag dyan is wathan. Okay? Subalit yung sanam, yung physical, yun tinatawag na imahe o ibang tao, anumang bagay na sinasamba bukod sa Allah. So, yun ang pagkakaiba ng sanam at saka wathan. Malinaw? At yung nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. So wathanan ang ginamit dito, yung word is wathanan. O Allah, huwag mong gawin ang aking libingan bilang wathan na sinasamba. Ibig sabihin ay, ito ay tumutukoy sa tinatawag na pamamaraan ng pagsamba. Kaya nga, hindi, doon sa tinatawag na Madina, okay, alangan namang sambahin mo yung libingan. Di ba? Bagkus ay may mga sumasamba at ginagawang tinatawag na shirk, gumagawa ang shirk doon ang mga tao. Bago nanalangin sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun ang kahulugan ng wathan, pamamaraan ng pagsamba. So dito parang sinasamba nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sila ay humihingi doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng baraka na samantalang si Propeta Muhammad ay nasa ilalim na ng lupa. Malinaw? Kaya ito yung kanyang panalangin. Kaya makikita mo kapag yung mga ligaw at mga
sabihin natin mga mangmang na mga Muslim, lalo pat walang alam sa akida, kulang sa kaalaman. Pag sila nagsasagawa ng umrah or nag-hajj, bumibisita sila sa Madina. At ang ginagawa nila doon sa Madina ay pinupuntahan nila ang libingan ni Propeta Sallam at mananalangin sila doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi alam ng mga nagbabantay doon, di ba? So paano 'yon? Halimbawa, nanalangin sila na o propeta, nandito kami, ang layo ng aming pinanggalingan, galing pa kami ng Pilipinas, gumastos pa kami ng napakaraming pera para lamang madalaw ka at humingi sa'yo ng tulong. Ayan ay walang duda, yan ay tinatawag na shirk. Di ba? So ito yung panalangin ni Propeta Salam, O Allah, huwag mong gawin ang aking libingan bilang wathan na sinasamba. Bilang wathan na tinatawag na sinasamba. Kaya nga alhamdulillah, pinangangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang libingan ni Propeta Salam, kaya hindi tayo pwedeng tinatawag na hindi natin pwedeng masilayan ng exact yung mismo mahipo yung libingan niya kasi kapag ito ay binuksan, maari magdudulot ng mas matinding shirk na gagawin ng mga tao. Na kung kaya ang wathan ay mas malawak kaysa sa asnam. Ibig sabihin, mas malawak na term ang wathan kaysa sa salitang tinatawag na sanam. Okay? Wala syakka anna Ibrahima sa'ala rabbahu athabata ala tawhidi. لأنه إذا جنبه عباده الأصنام صار باقيا على التوحيد. Ibig sabihin mga kapatid sa panampalatayang Islam, walang pag-aalinlangan, walang pagdududa, katiyakan. Hiniling ni Propeta Ibrahim alayhi salam sa kanyang Panginoon ang katatagan sa tauhid. Tayo ba kapatid? Kailan pa natin hiniling sa Allah? Ya Allah, gawin mong matatag ang aking tauhid. O di naman kaya kaliwali. Okay? Ang gusto mo lang hilingin sa Allah, Ya Allah, pagkaluban mo ako ng pera. O Allah, pagkaluban mo ako ng magandang asawa. O Allah, pagkaluban mo ako ng grasya. O Allah, pagkaluban mo ako ng biyaya. O Allah, pagkaluban mo ako ng maraming anak. Pagyamanin mo ako, Allah, para ako'y makatulong. Kailan mo pa hiniling na sasabihin mo sa Allah, O Allah, gawin mong matatag ang aking tauhid. Subhanallah. Okay? Kailan ba kapatid sa panampalatayang Islam? Allahumma thabbitni ala tauhid. Di ba? Allahumma jannibni ani shirk. Kailan mo pa ginawang dua yun? Subhanallah. So ang propeta Ibrahim alayhi salam ay humiling sa kanyang Panginoon na ng katatagan sa tauhid. Dahil kung siya ay kanyang ilalayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, siya ay mananatili sa tauhid. Yan mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Okay. Wala pa ba? Hindi pa ba dumating yung mga bisita natin? Sila. Subhanallah. So, lagi nating tatandaan yan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Malinaw? So, yun ang panalangin ni Propeta Ibrahim alayhi salam sa Allah subhanahu wa ta'ala. O, asyahid, mga kapatid, wasyahid min hadhihi al-aya, anna Ibrahim khafa asyirka, wa huwa imamul hunafa, wa huwa sayyiduhum, ma'ida Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ang patutuo mula sa aya na ito. Anong aya? Yung sinabi ni Propeta Ibrahim alaihi salam, wa janubni wa baniya an na'bud al-asnam. Ang patutuo mula sa aya na ito, katiyakan na pinangangambahan ni Ibrahim alaihi salam ang shirk. Tayo iniisi-isi natin ang shirk. Subhanallah. Samantalang siya ay pinuno ng mga sumasamba at naniniwala sa tauhid. Siya'y hunafa, sayyidul hunafa, leader ng mga hunafa. At siya ay leader nila bukod sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. So yun mga kapatid. So dyan na po natatapos ang eksplanasyon ng pangalawang aya bilang batayan sa kabanatang ito. Pangatlo mga kapatid sa panampalatayang Islam. Now, bilang pagsipi, mga kapatid, sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, wa fil hadithi, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar, fasu'ila anhu faqala ar-riya. So, ito yung pangatlong batayan para sa, bilang suporta para sa kabanatang ito. Anong kabanatang ito? Ang pangamba o pagkatakot sa shirk. So, ito yung pangatlong batayan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Mula sa hadith. At sa hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka
nakakatakot na aking pinangangambahan sa inyo ay ang Shirkul Asgar, ang maliit na uri ng pagtatambal. Siya ay tinanong hinggil dito at ang kanyang tugon ang riya, ang pakitang tao, ang pagkukunwari. At ang hadith na ito matatagpuan sa hadith ni Imam Ahmad ibn Hanbal sa kanyang musnad, mga kapatid. Okay. So yun, nahuli ang presentation. Pasensya na po. So yun po yung hadith, mga kapatid. Nakikita nyo sa inyong screen. Mashallah, tabarakallah. Pinaghirapan po natin. Alhamdulillah, naway tanggapin ng Allah mula sa atin. Pasensya na po kayo. Qawluhu wa fil hadith. Al-hadithu ma udifa ila rasuli min qawlin aw fi'lin aw iqrarin aw wasfin. Wal khabaru ma udifa ilayhi wa ila ghairi. Wal atharu ma udifa ila ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam ay ila sahabi faman ba'da illa idha quyida faqila wa fi al-athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakunu ala ma quyida bihi. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Okay? Sa kanyang sinabi, sa sinabi ni Muhammad bin Abdul Wahhab, wa fil hadith, at sa hadith. So, ang hadith, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay ang anumang iniugnay, anumang inattribute sa sugo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kasabihan. Pangalawa, mula sa kilos o gawain. Pangatlo, pagpayag, ikrar. Pang-apat, o katangian. Okay? So kung ating tinatawag na isusulat, sandali na, yan ang isusulat natin para sa ganun ay magkaroon tayo ng idea. Okay, mga kapatid? So yun. So ibig sabihin, ang una ay al-hadith. Okay? Al-hadith. So yan mga kapatid. Wala na. Wait lang ha. Bakit yan? Lang po ha. Okay. Ang una ay walang iba kundi ang tinatawag na al-hadith. Di ba? So, baliktad. Wala. Hindi nakita. Pasensya na po. Excited lang. Okay? Una ay walang iba kundi ang al-hadith. Anong ibig sabihin ng al-hadith? Anumang inattribute o anumang iniugnay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kasabihan, yan ang at mula sa kanyang pananalita o kanyang kilos o gawain o ikrar o pagpayag o di naman kaya ay paglalarawa o katangian. Ang tawag dyan is al-hadith. At ang tinatawag na al-khabar, hindi al-khubara kasi lugar yung al-khabar. Kubar nga nasulat ko. Okay? Al-khabar. Ang al-khabar naman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ang anumang inattribute o iniugnay sa kanya at sa iba. Ibig sabihin sa ibang tao, sahaba man ito, tabi'in o ano paman. Ang tawag dyan is khabar. Ibig sabihin, ang hadith ay specific lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ay pagdating sa tinatawag na mas malawak ay walang iba kundi ang khabar. Kasi ang khabar ay anumang iniugnay sa propeta o sa ibang tao. Samantala ang al-hadith, anumang iniugnay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? At of course, ang athar naman, so meron tayong tinatawag na al-athar. Al-athar. Ang al-athar naman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay ang anumang iniugnay bukod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anumang iniugnay bukod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin sa sahaba at sa sinumang sumunod sa sahaba. So ibig sabihin kung ating palawakin, ang una is al-khabar, mas malawak 'yon. Ang al-khabar, anumang iniugnay, yan, al-khabar, anumang iniugnay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa ibang tao. Okay, mas malawak 'yon. Pagdating sa hadith,
anumang iniugnay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kasabihan niya, mula sa kanyang gawain o kilos, mula sa kanyang pagpayag o pinayagan, mga bagay na pinayagan, at mula sa tinatawag na kanyang katangian. So, specific yun para lamang kay Propeta sallam. At pag sinabing tinatawag na athar, specific siya pero bukod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, ibig sabihin ng athar, ito ay ang anumang inattribute o iniugnay, malinaw, o na-report, bukod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, sa mga sahaba at sa sinumang sumunod sa sahaba, mga tabi'in. Maliban na lamang kung ito ay tinakdaan. Kuyida, tinakdaan, okay? Ibig sabihin, na-restrict. At sasabihin halimbawa, at sa athar mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, kuyida bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dito, nabanggit, tinakdaan sa athar ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, magaganon, ito ay magiging para sa sinumang tinakdaan. Ibig sabihin, ito ay nanggaling sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga sabihin, hadithul athar an Rasulillah. Ibig sabihin ay hadith na inattribute kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, kung walang tinatawag na tinakdaan, ibig sabihin ay ito ay galing sa ibang tao bukod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, mga kapatid, so minsan aral-aral tayo minsan ng pagkakaiba ng hadith at iba pa. Now, qawluhu, akhafu alaykum, al-khitabu lil muslimin, idha al-muslim huwa alladhi yukhafu alayhi ash-shirku al-asghar, wa laysa li jami'in nas. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yan mo natin itong wait lang po. Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yan. Now, sa kanyang sinabi, sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhafu ma akhafu alaikum. Ang pinaka nakakatakot na aking pinangangambahan sa inyo. Ito ay para sa mga Muslim. So, address ito para sa mga Muslim. Kung ganun, mga kapatid, Muslim ang siyang pinapangambahan sa maliit na shirk at hindi lahat ng tao. So, walang duda, mga kapatid, na talagang yung hindi mga Muslim ay, hindi dapat pangambahan sa shirk kasi gumagawa na sila mismo ng shirk. So, dapat ang walang pinapangambahan dito kundi sa mga Muslim. So, ikaw ay Muslim, ay nangangamba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makagawa ka ng shirk. Samantalang ikaw, hindi ka nangamba. Subhanallah, nasaan ang concern mo sa sarili mo? Sa mabuti pang Propeta sallam, concern sa'yo, natatakot siya sa'yo na ikaw ay makagawa ng anumang klase ng shirk, samantalang ikaw ay walang takot. Di ba? Subhanallah. Qawluhu ar-riya. Qawluhu ar-riya mushtaqun min ar-ru'yati. Masdaru ra'a yura'i. Wal masdaru riya'an. Kakatala yuqatilu qitalan. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Sa kanyang sinabi, ar-riya. Ang riya, which is pakitang tao, hypocrisy. Ang riya, kinuha mula sa salitang ugat na ar-ru'ya. Derived from the word ar-ru'ya. Ru'ya, yun yung pagtingin, paningin. Pagkakakita. Yan ang ibig sabihin ng ru'ya. At ang pandiwa nito ay ra'a yura'i. Ibig sabihin, nagkukunwari. Okay? At ang masdar o pangalang makadiwa, which is yung infinitive nito, which is a noun verb, ay riya, which is pakitang tao. Kaya nga, di ba, pag gusto mo halimbawa, gagawa ka ng isang performance para makita ka ng tao. Di ba? Para makita ka ng tao, yun ang intention mo. Para mayroong masabi ang tao sa iyo na, wow, ikaw na. Sana all. Di ba? So, katulad ng katala, ng pandiwang katala, ang ibig sabihin ng katala, nakipaghamok. Yuqatilu, ibig sabihin ay nakikipaghamok, kitalan, paghahamok. Ibig sabihin ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam. It's another meaning ng katala, nakipaghamok or fight to combat. Okay? So, at ang riya, warriya, mga kapatid, warriyao ay ya'budallaha liyarahu o liyarahu nasu fayamdahuhu ala kaunihi abidan. Walaysa yuridu
an takuna o an takuna al-ibadatu linnas. Li'annahu law arada dhalika lakana syirkun akbar. Okay? Ang ibig sabihin mga kapatid sa panampalatayang Islam, isa-isahin natin, at ang riya ay ang sasambahin niya ang Allah upang siya ay makita ng mga tao. So, ibig sabihin dito, yung layunin niya kung bakit niya sinamba ang Allah, katulad ng pagdarasal, pag-aayuno, pagsaliksik ng kaalaman, o ano pa mang klase ng pagsamba na para lamang sa Allah. So, ginagawa niya ito upang siya'y makita. Yun ang layunin niya, para makita siya ng mga tao, at pagkatapos na makita siya ng tao, siya ay kanilang pupurihin na siya ay isang taong palasamba. Masya Allah kapatid, ang galing-galing mo. Sana all. Diba? Sana lahat ng Muslim ay katulad mo. Pero hindi alam ng tao kung ano ang kanyang layunin. Subhanallah. At ang kanyang hangarin ay hindi upang sambahin ang mga tao. Hindi yun ang hangarin niya. Dahil kung ganito ang kanyang magiging hangarin na sambahin ng mga tao, ito ay ginawa niya para sambahin ng mga tao, ito ay magiging malaking shirk, malaking pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ رِيَاءً وَقَدْ يَكُونُ سَمَاعًا أي يقصد بعبادته أي يسمعه الناس فَيُثْنُوا عَلَيْهِ فَهَذَا دَاخِلٌ فِي الرِّيَاءِ. So, ang ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatang Islam, at ang hayagan at ang malinaw na kahulugan na ito ay isang paraan lamang ng representation. Kaya kung hindi man, ito ay magiging tinatawag na riya, pakitang tao, at maaring maging siya ay mapakinggan. Ibig sabihin na sum'a, mapakinggan siya. Ibig sabihin, ang kanyang magiging hangarin sa kanyang pagsamba ay upang siya ay maging matunog sa pandinig ng tao, kaya naman siya ay kanilang pupurihin pagkatapos. At ito ay napapaloob sa tinatawag na riya. So, ibig sabihin, ang pag-alayunin mo, either makita ka ng tao o para lamang mayroong kang marinig sa mga tao, para maging bantog at maging tunog ang iyong pangalan, ang iyong ginagawa sa pandinig ng tao, kaya ka pupurihin, din yun ang layunin mo, then ito ay papasok sa tinatawag na riya, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya ingat-ingat din pag may time, okay? Sa ating mga layunin. Kahit فالتعبير بالرياء من باب التعبير بالأغلب أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها فليس هذا رياء بل هذا من دعوتي إلى الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا لتعتموا بي وتعلموا صلاتي Ang ibig sabihin mga kapatid, at ang pahayag na gamit ang salitang riya ay mula sa paraan ng pahayag para sa karaniwang nangyayari. Kasi ito yung malimit na nangyari mga kapatid. Ito yung tinatawag na aglabiya. Majority sa nangyayari, mga kapatid, ay yung pakitang tao kaysa doon sa mapakinggan siya. Kaya mas maliwanag yung pahayag na arya kaysa sa tinatawag na sum'a. Okay? Subalit, kung ang kanyang hangarin, pakatandaan natin, sa kanyang pagsamba, ay upang siya ay tularan ng tao sa pagsambang yaon. Yun ang kanyang hangarin. Gusto niyang ipakita lamang sa mga tao para tularan siya, hindi yung papuri ng tao. So, iba kasi yung layunin na pareho silang gustong makita ng tao ang kanyang ginagawang pagsamba. Subalit, nagkakaiba doon sa tinatawag na dulo. Anong dulo? Yung isa, gusto siyang makita dahil gusto siyang makita para purihin siya ng tao. Samantalang yung isa, gusto siyang makita na ito'y ginawa niya para sa ganon ang tao ay tumulad sa kanyang ginagawang pagsamba. Okay? So, magkaiba po yun. Yung una ay riya, samantalang yung pangalawa ay hindi mahuhulog sa riya. Ito ay hindi magiging riya. Sa halip, mga kapatid, ito ay mula sa pag-aanyaya, da'wa, tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, fa'altu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Ginawa ko ito upang ako ay tularan
at upang kanilang matutunan ang aking pagdarasal. So, subhanallah. Kaya mag-ingat-ingat tayo paghusga pag may time. Sa mga tao na halimbawa nagpo-post ng, halimbawa may nag-Muslim, pinopost nila yung kanilang da'wa na mga program da'wa, activities, di ba, pinopost nila sa social media, mag-ingat tayo sa panghuhusga. Kasi hindi natin alam kung ano ang kanilang layunin. Subhanallah. Huwag mong pakialaman ang kanilang puso dahil mahilig ka talagang makialam. Pinangungunahan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa panghuhusga. Subhanallah. Kasi hindi mo alam na ang kanilang layunin ay ginagawa nilang yaon para sa ganun ay mayroong tularan. O sabihin, may mga taong tutulad sa kanila na gagawa din ng ganoong klase ng activities o ganoong klase ng pamamaraan para mapalaganap ang Islam. Para lamang turuan ng mga tao, para iinganyo yung mga tao sa kabutihan at pag-anyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi para makita mo siya na yan ang kanyang ginagawa at purihin mo siya. Okay? So, mag-ingat din tayo mga kapatid sa panghuhusga pag may time. Subhanallah. Otherwise, babalik sa atin yung ating panghuhusga. Pakatandaan natin yan. Na yung ating hinuhusgahan, baka marahil mas mainam pa sila sa mata ng Allah na hindi mo batid. Di ba? Mas mainam pa. Meron sila mga ginagawang pasikreto na hindi mo alam. At ikaw, walang pakundangan ang paghanap mo ng butas at pagkakamali sa kanya. Feeling mo mali siya, pero ang katotohanan ay yung kanyang kamalian, bagamat kamalian yaon, subalit pinapatawad siya ng Allah sa pagkakamaling yaon. Ikaw, kailan ka mapatawad ng Allah o kailan ka nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala? Diba? So mag-ingat tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa ating magiging tinatawag na panghuhusga sa ating kapwa, lalo pa sa ating kapwa mananampalataya. Kasi otherwise, babalik sa atin yung ating sinasabi balang araw at doon mo ma-realize na ikaw na palang hinusgahan ng ibang tao. Diba? So, yan mga kapatid. Isang paalala sa aking sarili at gayon din sa ating lahat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Wariyao yang kasi mo ibi'atibari ibtalihi lil ibadati ila qismain. So, ito ay isang mahalagang paksa. Wariyao yang kasi mo bi'atibari ibtalihi lil ibadati ila qismain. Okay? Ang ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam at ang riya ay nahahati sa dalawang uri na may kinalaman sa pagpapawalang bisa ng pagsamba. So una mga kapatid, al-awwalu ay yakuna fi asli al-ibada ay maqama yata'abbadu illa lirriya. فهذا عمله باطل مردود عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang uri ng riya na may kinalaman sa pagpapawalang bisa ng pagsamba. Na ipinapawalang bisa nito ang pagsamba na ginagawa ng tao kapag na-meet niya itong mga uri na ito. Una, ito ay magsisilbing pinagmumula ng pagsamba. Ibig sabihin, yun yung source ng pagsamba niya, yung riya. Ibig sabihin, hindi niya itataguyod ang pagsamba maliban na lamang na ito ay para sa riya. Yun ang pinakaumpisa. Gagawa siya ng pagsamba in the first place para sa tinatawag na riya. Magkaganon, ang kanyang gawain ay walang saysay at hindi tatanggapin alinsunod sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu an sa sahih mula sa sugo sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Allah, ana aghna asyuraka'i 'ani syirk. Ako ang pinakamayaman. Ako ang pinakawalang pangangailangan at pinakamalaya mula sa pagkakaroon ng katambal. Man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi, taraktuhu wa syirka.
Sino man ang gumawa ng isang gawain narito sa gawain na ito ay kanya akong pinagtatambalan sa iba, akin siyang iiwan at ang kanyang pagtatambal. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So ito ay magiging walang saysay kung ang uri ng shirk na ito ay yung pinagmumula ng pagsamba. Yung ibig sabihin na hindi niya itataguyod ang pagsamba maliban na lamang na ito ay para sa riya. Hindi ka magdarasal para lamang sa riya, maliban na lamang para sa riya. Hindi ka mag-aayuno maliban na lamang para sa riya, pakitang tao. Hindi ka gagawa ka ng sadaka maliban na lamang na ito ay para sa pakitang tao. Hindi ka gagawa ng da'wa maliban na lamang na para ito ay para sa tinatawag na pakitang tao. Maliban lamang na para sa pakitang tao. O anumang gawaing pagsamba. Hindi ka mag-aaral, hindi ka magbabahagi ng kaalaman maliban na lamang na ito ay para sa pakitang tao. You know? So may mga ibang mga kapatid natin na pag nagbibigay ng dawa, nag-aaral sa online, pagkukunti lamang yung nanonood sa kanila, nalulungkot sila. 'Di ba? Nalulungkot sila kung bakit kakaunti lamang yung nanonood sa kanila. So ano bang intention natin doon? 'Di ba? Na kailangan maraming manood para sa ganun ay bakit? For what? Mas mainam na yung isa yung manood, pero yung isa na yaon ay nakinabang sa kaalaman mo, kaysa thousands nanonood, walang namang nakikinabang sa kaalaman. Subhanallah. Okay? So yung mga kapatid, so mag-ingat tayo sa tinatawag na riya, mga kapatid, na ito yung pundasyon ng ating pagsamba. Na gagawa tayo ng pagsamba, ng ating layunin, maliban wala tayong gagawin pagsamba, maliban lamang na ito ay mayroon tinatawag na riya. So yan ay walang duda, ito ay hindi tanggap. Pangalawa na uri. Pangalawang tinatawag na uri, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Athani ay yudafi'a. O athani ay yakuna riya tari'an ala al-ibadah. Ay anna al-asla al-ibadah lillah. Lakin tara 'alayha ar-riya fahadha yanqasimu ila qismain. Okay? So ito yung pangalawa, mga kapatid. Take note kayo. Pangalawa, kung ang riya ay nangyari sa loob ng ginagawang pagsamba. Nangyari hindi yun ang pundasyon yung riya, kundi nangyari ang riya, naganap ang riya, nagkaroon ng riya sa loob ng ginagawang pagsamba. Ibig sabihin, ang pinagmumula ng pagsamba ay para sa Allah. Para sa Allah, ginagawa mo yung para sa Allah. Nagdarasal ka para sa Allah. Nag-aayuno ka para sa Allah. Nagsasagawa ka ng umrah, hajj, sadaka, da'wa para sa Allah. Kaalaman para sa Allah. Subalit, nangyari rito o pumasok dito ang riya habang ginagawa mo ito. O habang gumagawa ka ng pagdarasal o anumang pagsamba, pumasok si riya, kumatok sa puso mo, pinapasok mo naman. Mahilig kang magpapasok talaga. Wala kang pinapaltos, okay? Wala kang pinatatawad, kundi ay lahat pinapasok mo sa puso mo. Okay? Sa ganitong kalagayan ay nahahati sa dalawa. Sa ganitong kalagayan, nahati sa dalawa. Ano yon? Kapag gumagawa ka ng pagsamba na yon ay sa umpisa ay para sa Allah. Pero habang ginagawa mo yung pagsamba, dumating si riya, kumatok sa puso mo, pinapasok mo. Okay? So sa ganitong tinatawag na kalagayan, maninaw kapatid, ay nahati sa dalawa. Pumasok si riya, nang kumatok sa puso mo, nahati sa dalawang kalagayan. Unang kalagayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Unang tinatawag na kalagayan, al-awwal ay yudafi'ah. Fahada la yadurru. Mithaluhu rajulun salla raka'atan. Thumma jaa unasun fi raka'ati thaniya. Fahasala fi qalbihi shay'un bi an atala ar-ruku'a aw as-sujud aw tabaka wa ma ashbaha dhalik. Fa in dafa'ahu fa innahu la yadurruhu li'annahu qama bil jihad. Qama bil jihad. Okay? So dito ang unang uri, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Unang kalagayan. Okay? Ito yung kalagayan kapag gumagawa ka ng isang pagsamba na para sa Allah, pero habang ginagawa mo ito, kumatok sa puso mo si riya. So dito, nahahati sa dalawang kalagayan. Una, kanya itong paglalabanan o pipigilan. Okay? Nakipag-jihad siya dito. Huwag kang pumasok. Ayokong pumasok ka sa puso ko. Wala kang puwang sa puso ko. Diba? So ito ay hindi nakakaapekto. Labas, walang anuman. Halimbawa, magbibigay tayo ng halimbawa. Lalaking nagdasal ng unang raka'a. At pagkatapos, dumating ang mga tao sa pangalawang raka'a.
So dito, sa pangalawang raka, sa kalagayang ito ay nagkaroon sa kanyang puso ng bagay o bulong na kanyang papahabain ng ruko. Kasi nga, nandiyan na yung mga tao, makikita na siya. Di ba? Kanyang papahabain. So nagkaroon ng something sa kanyang puso. Napapahabain ang kanyang pagyuko, o di naman kaya sujud, pagpapatira pa, o di naman kaya siya ay magpapanggap na umiiyak. Wow! Drama. Okay? Drama king, drama queen. Ninaw? Paano yan? Rehearsal sa tinatawag na para sa tinatawag na star hunt. Umiiyak. So magpapanggap siya tinatawag na umiiyak. O anumang katulad nito. Subalit, kanya itong nilabanan at pinigilan. Ninaw? Nilabanan niya ito at pinigilan niya. So ito ay walang anuman at hindi nakakaapekto sa kanya dahil kanyang itinaguyod nito ng may pagpupunyagi. So nag-jihad siya. Nag-jihad siya mga kapatid sa panampalatayang Islam. So sa ganitong kalagayan ay hindi nakakaapekto yung bagay na yaon at hindi naapektuhan ang kanyang pagdarasal. Still na ito ay tanggap mga kapatid. At yun ang jihad. Jihadun nafs. Para sa ganun ay malayo siya at hindi pumasok ng tuluyan sa puso niya ang pakitang tao, ang tinatawag na riya. Okay? Ninaw? Then, pangalawang uri, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Pangalawang uri, al-kismu thani, ay yastarsila ma'ah, fakullu amalin yunshi'u anir riya, fahuwa batilun. كما لو أطال القيام أو الركوع أو السجود أو تباكى فهذا كل عمله حابط ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا نقول لا يخلو هذا من حالين. Okay, very details po ito mga kapatid. Okay, pangalawang kalagayan mga kapatid. Ito'y kalagayan kapag gumagawa ka ng isang pagsamba na para sa Allah, sa umpisa ay para sa Allah, subalit dumating sa kalagitnaan si riya para kumatok sa puso mo. Sa unang case, hindi mo siya pinapasok, pinigilan mo siya, di ba? Pinaglabanan mo siya at hindi siya nagtagumpay, then ito ay walang anuman. So sa pangalawang uri, ito na. Ito ay hahayaan niyang magpatuloy sa kanya. Okay, sige lang, pumasok ka lang, sumanib ka lang, uriya. Hinayaan niya, magpatuloy, umaagos, dumadalay-day sa kanya. Kasama niya. Kaya lahat na lang ng kanyang gagawin ay magkakaroon ng riya. Lahat na lang ng kanyang gagawin ay magkakaroon ng riya. Mula ruko, mula sujud, lahat ng kanyang gagawin ay magkakaroon ng riya. So ito ay walang saysay. Ito ay walang saysay. Hanggang sa katapusan ng kanyang performance, mayroong riya. Hindi niya pinaglabanan. Hinahayaan niya lamang na mamuhay at manirahan sa kanyang puso ang riya. So tulad na lamang na kanyang papahabain ang pagtayo, papahabain ng ruko, ang sujud, o siya'y magpapanggap na umiiyak, di ba? Para sabihin, wow, napakataas ang iman niya, umiiyak si brother o si sister o, buti pa siya. Okay? Di ba? Habang binabasa yung naririnig yung tinatawag na pagbabasa ng Quran, umiiyak siya, yung pala umiiyak dahil sa utang. Umiiyak siya dahil sa tinatawag na hindi dahil sa pagbabasa ng banal na Quran. Di ba? Umiyak siya dahil sa tinatawag, bakit? Pag dumating na yung kanyang may atraso, o ano pa man, di ba? So, hanggang sa hindi niya pinaglabanan ang riya, ito ay namuhay sa kanya hanggang sa dulo. Puro riya ang laman ng kanyang mga gawain. So, ito ay dahan-dahang mawawala ng saysay ang lahat ng kanyang gawain. Subalit, ang kawalan ng saysay bang ito ay lalawig sa lahat ng gawaing pagsamba o hindi? Sasabihin natin, ito ay hindi lalabas mula sa dalawang kalagayan. Okay? Ibig sabihin, ito ba ay makakaabot sa ibang pagsamba yung riya na ito na ginagawa niya kapag hinahayaan niya ipatuloyin ang riya sa kanyang puso? Ito ba ay lalawig sa lahat ng gawaing pagsamba o hindi? So dito, ang sagot dito ay hindi lalabas mula sa dalawang kalagayan. Okay? Ano ba ang dalawang kalagayan na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam? Al-halul ula. أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها فهذه كله فاسدة وذلك مثل الصلاة فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولها وحينئذ تبطل الصلاة كلها
idha tara'a ar-riya fi athnaihi wa lam yudafi'. Okay, ito na yung unang kalagayan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Unang kalagayan. Ito'y kalagayan kapag halimbawa ay pinagpatuloy na winelcome niya yung riya, pinagbuksan niya ang riya sa kanyang puso, at namuhay ang riya sa kanya. So, ang issue na ito, kung ito ba ay lalawig, ang kawalang banang saysay yaon, ay lalawig sa lahat ng gawain pagsamba o hindi. Okay? So, unang kalagayan, kapag ang huling bahagi ng pagsamba ay nakabase sa unang bahagi nito. Ulitin ko ha. Kapag ang huling pagsamba, ang huling bahagi ng pagsamba ay nakabase sa unang bahagi nito. Nakaayon sa unang bahagi nito. Ibig sabihin ay, they are connected each other. Hindi pwedeng magkahiwalay. Kaya naman, ay hindi magiging tama ang unang bahagi nito kasama ang pagkasira ng huling bahagi nito. Ibig sabihin, kapag ang huling bahagi ay nasira, then hindi magiging tama yung unang bahagi. Kahit pa ito ay ginawa doon sa umpisa ay medyo okay, pero pagdating sa huli ay hindi na okay, bagsak. So, madadamay na pati yung una. Okay? Magiging sira na rin. So, anong halimbawa? Tulad di umano ng sala. Ang sala halimbawa, hindi maaring sirain niya ang huling bahagi nito ng sala. At hindi rin niya maaring sirain ang unang bahagi ng sala. Sa oras na ito ay ginawa niya, ang lahat ng bahagi ng kanyang pagdarasal ay magiging walang saysay kapag naganap ang riya sa kasagsagan ng pagsasakatuparan niya nito at hindi niya ito pinaglabanan at pinigilan. So, ibig sabihin, kapag halimbawa nagdarasal ka, sapagkat ang sala sa kabuuan ay hindi mo pwedeng hiwalay portion o party-party ang sala. Na iba ang ruko, iba ang tinatawag na hindi. Isang buong ibada yan. Okay? So, anuman kapag naapektuhan ang huling bahagi, kahit pa ito ay okay yung unang bahagi, ay lahat ay apektado. Halimbawa, okay, magbigay tayo ng halimbawa dito mga kapatid. Now, sa unang bahagi ng sala, naging ikhlas ka sa Allah. Pangalawang bahagi ng sala, which is huling bahagi ng sala, naging riya ka. At hindi ka nagpakita ng pakikipaglaban at pagpipigil para mawala ang riya. Therefore, ang pagdarasal na yaon ay khalas. Automatic ay hindi tanggap. Okay? Hindi tanggap mga kapatid sa pananampalatayang Islam. You know? Sapagkat hindi mo pwedeng ihiwalay ang bahagi ng tinatawag na pagdarasal. Yan ang unang kalagayan. Pangalawang kalagayan, mga kapatid sa pananampalataya, yan ay mangyari lamang kapag wala siyang ipinapakitang pagpupunyagi at pagpipigil at paglalaban o hindi na nilalabanan yung tinatawag na riya. Hinahayaan niya lamang. Kaya nga, halimbawa, al-qismu thani, al-hala athaniya. Al-hala athaniya, okay, al-hala athaniya, ay yakuna, wala pa sila? Pwede bang message? Okay. Ay yakuna, awalul ibada, munfasilan an akhiriha. Bihaythu yasihu awaluha duna akhiriha. Fama sabaka arya, fahuwa sahih. Wama kana ba'da, fahuwa batilun. Mithalu dhalik, rajulu indahu mi'atu riyalin. Fatasaddaqa bi khamsina biniyati khalisatin. Thumma tasaddaqa bi khamsina biqasdir riya. Fal'ula maqbulatun wa thaniyatu ghairu maqbula. Lianna akhiraha munfakkun an awwaliha. Okay, ito na mga kapatid. Okay? Pangalawang kalagayan. Kapag ang unang bahagi ng pagsamba ay hiwalay o bukod sa huling bahagi nito. Ibig sabihin, isang pangalang pagsamba, isang katawagang pagsamba ito na gawain, subalit yung unang bahagi ay maaring ihiwalay doon sa huling bahagi. Kaya naman, ay hindi magiging tama ang unang bahagi, ngunit ang huling bahagi nito ay hindi. Okay? Ibig sabihin ay, ibig sabihin, yasiho, magiging tama ang unang bahagi, at samantalang yung pangalawang bahagi, yung huling bahagi ay hindi. Now, anumang hindi na unahan ng riya ay magiging tama. At anumang nakasunod nito, na nahaluan ng riya, ay walang saysay. Okay, ito na, halimbawa nito. Sadaka. Yung word na sadaka, isang buong pagsamba ng sadaka. Okay? Halimbawa, lalaking mayroon 100 riyal, 100 riyals. Pagkatapos, siya ay magkakawang gawa ng 50 ng 50 riyals na may layuning ikhlas. So, hahatiin niya ngayon ang 100 sa 50-50.
Ang unang 50 riyals, nagkakawanggawa siya na ang kanyang layunin ay ikhlas para sa Allah. Okay? At pagkatapos siya ay nagkawanggawa muli ng isa pang 50 riyal, ng another 50 riyal, yung natirang 50 riyal, na may layuning riya. So yung una, para sa Allah, yung pangalawa ay para sa riya. Na kung kaya, ang una ay katanggap-tanggap dahil ito ay ikhlas at ang pangalawa ay hindi tanggap dahil ito ay may riya. Dahil ang unang kawanggawa ay binukod sa unang bahagi. So dito, yung ibadah na ito ay isang uri ng ibadah, subalit maaring paghiwalayin. Maaring paghiwalayin. Hindi katulad ng sala, na yun ay intact na ibadah na hindi mo pwedeng maharing paghiwalayin. Na kung maapektuhan yung huling bahagi, kapag ang tinatawag na huling bahagi ay magkaroon ng riya, dindamay na yung unang bahagi. Kasi hindi mo pwede yun, halimbawa, the first 2 rakaah, tanggap. Pangalawang second rakaah, okay, ay hindi natanggap kasi may riya na yung pangalawang second rakaah. Hindi ganun. So, iba sa tinatawag na sadaka. Kasi ang sadaka mo, hindi pwede mong hatiin yun eh. Malinaw kapatid. So, iba ang bagay na yon mga kapatid. Okay? Na kung sasabihin, halimbawa, ito na ngayon, itong another issue mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay. فَإِنْ قِيلَ لَوْ حَدَثَ الرِّيَاءُ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ هَلْ يُلْحَقُ بِالصَّلَاةٍ فَيُبْدِلُ كُلَّهُ أَوْ بِالصَّدَقَةٍ فَيَبْدُلُ مَا حَصَلَ فِيهِ الرِّيَاءُ فَقَطْ. So, ito mga kapatid, it's another issue. Halimbawa, kung sasabihin, ipagpalagay, kung sakaling naganap ang riya sa kasalukuyang gawain ng pagwuwudu. Alam mo, nagsasagawa ka ng wudu. Okay? Nagsasagawa ka ng wudu. Maaari bang ito ay may ugnay sa sala? Na kung kaya, lahat ng mga ito, ibig sabihin, lahat ng wudu ay mawawala ng saysay from the start, from the beginning hanggang sa huli? O ito ay may ugnay sa gawang-gawa na kung saan ang mapapawalang saysay lamang dito ay ang bahagi na may riya lamang. So halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa. Okay? Nagwuwudu ka ngayon. Ang nagwuwudu ka. Tapos, pumasok ang riya sa wudu mo. Okay? So hatiin natin yung sabihin natin wudu. Okay? Ano ba yung hati? Di ba una yung pagmumug? So halimbawa, mula sa tinatawag na umpisa, hanggang sa mukha, dumating ka sa mukha, ikhlas ka. Mula sa tinatawag na kamay, yung pagpalad, papunta sa mukha, ikhlas ka sa Allah. Malinaw? Pagdating ngayon sa tinatawag na braso, nung hugasan mo na yung braso mo, abay, nagriya ka. Diba? Dumating si riya. Now, ang issue na ito ay may kinalaman sa wudu. Now, ang tanong ngayon dito, maaari bang ito ay may ugnay sa sala? Yung wudu na pinasukan ng riya, na pag maggaganito, lahat ng mga ito, lahat ng wudu from the start hanggang sa tinatawag na dulo, ay mawawala ng saysay na kagaya ng sala. O ito ay may ugnay sa kawang gawa, na kung saan ang mapapawalang saysay lamang dito ay ang bahagi na may riya lamang. So dito kanina, yung may bahagi ng may riya mula sa tinatawag na kamay hanggang sa dulo. Yung ikhlas mula sa tinatawag na palad hanggang sa mukha. So, maaari bang iugnay ito na kagaya ng kawang gawa? Na hati-hati? Yung hati ay tanggap, yung hati ay hindi? O maaaring iugnay ito sa tinatawag na sala na parang sala, na alat to, lahat ito ay maapektuhan kapag nahaluan ng riya at wala siyang ginawang pagkumbat, hindi niya pinaglabanan at pinigilan ng riya. Okay, ang kasagutan ay ito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ang kasagutan ay maaaring ganito, maaaring ganyan. Yahtamil. Okay? So, ibig sabihin ay faljawabu yahtamilu hada wa hada. Yahtamilu hada wa hada. Fayalhaqu bis-sala li'anna al-wudu'a ibadatun wahidatun yambani ba'duha ala ba'd. Laysa tathira kullihi udwin ibadatan mustaqillatan. So ito ang ating unang paliwanag. Ito yung kasagutan ni Sheikh Uthaymin rahimahullah. Ang kasagutan, maaring ganito, maaring ganyan. Maaring yun ay may ugnay ito sa sala. Dahil ang wudu, sabi niya, ay isang buong gawaing pagsamba na nakabase sa isa't isa. Parang sala, di ba? Isang gawaing pagsamba na nakabase sa isa't isa. Okay? Hindi mo pwedeng ihiwalay.
ito ay hindi paglilinis na bawat bahagi ng katawang nililinisan ay pagsambang magkahiwalay. Hindi, halimbawa, paghugas ka ng palad, o isang gawaing pagsamba yon. Paghugas ka ng tinatawag na mukha, isang gawaing pagsamba yon. Paghugas ka ng braso, isang gawaing pagsamba yon. Pag ikaw ay nagpupunas ng ulo, isang gawaing pagsamba yon. Pag ikaw ay tinatawag na naghugas ng paa, isang gawaing pagsamba yon. So, hindi ganun ang wudu. Bagkus ang wudu, isang buong gawaing pagsamba na kung saan nakabase sa isa't isa. Okay? Na kung kaya maaaring iugnay ito na kagaya ng pagdarasal. At maaaring ito naman ay may ugnay sa kawanggawa. Dahil ito ay hindi katulad ng sala sa lahat ng aspeto. At hindi rin naman katulad ng kawanggawa sa lahat ng aspeto. So, ibig sabihin ng wudu, critical. Hindi kagaya ng sala na sala, ibig sabihin, hindi katulad ng sala sa lahat ng aspeto, at hindi kagaya ng kawanggawa sa lahat ng aspeto. Bakit? Okay, ito na mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Lianna, okay, saan ba tayo? Lianna na idha kulna bibutlani ma hasala fihi ar-riya fa'ada tathira wahdahu lam yadur. Lianna tikrara gusli al-udwi la yabtulu o la yubtilu al-wudu walau kana amdan. Bikhilaf as-salam فإنه إذا كرر جزءا منها كركوع أو سجود لغير سبب شرعي بطلت صلاته فلو أنه بعد أن غسل يديه رجع وغسل وجهه لم يبطل وضوءه ولو أنه بعد أن سجد ركع وركع لبطلت صلاته والترتيب موجود في هذا وهذا. Okay. Anong ibig sabihin mga kapatid sa panampalatayang Islam? Tulad sabi natin kanina, ang wudu ay maaaring iugnay sa sala dahil ito ay nakabase sa isa't isa at maaaring iugnay sa tinatawag na kawanggawa. Okay? Subalit ay hindi sa lahat ng aspeto ay katulad siya ng sala at hindi sa lahat ng aspeto ay katulad ng tinatawag na kawanggawa. Kasi ang kawanggawa pwedeng i-split. Okay? Pwedeng tinatawag na i-split ang tinatawag na sadaka. Magsadaka ng 50 riyal dito, another 50 riyal. Yung isang 50 riyal ay may riya, yung isa walang riya. Now, dahil kung ating sasabihin na ang mapapawala ng saysay lamang ay ang bahagi na mayroon ng riya, kaya naman ay kanyang uulitin ang paglilinis sa bahagi na iyon na mag-isa. Ito ay walang anuman. Halimbawa, okay, papalagay tayo, nagwudu ka ngayon. Pagdating ngayon sa braso, nagriya ka. Gagawin mo ito, dumating yung ngayon ng riya. Kanina, ikhlas ka. Mula hanggang sa tinatawag na mukha, ikhlas ka sa Allah. Ikaw ay magsasagawa ng wudu para sa Allah. Pagdating mo ngayon ng braso ngayon, dumating si riya. Okay? So ngayon, dumating si riya. So, syempre, yung bagay na yaon, yung portion na yaon ay walang silbi kasi riya. Okay? Na kung kaya, uulitin mo yung paglilinis sa bahaging iyon na mag-isa, uulitin mo ulit yung kasi may riya, gagawin mong ikhlas yun. Okay? At ito ay walang anuman. Ito ay walang anuman. Dahil ang paulit-ulit sa paghugas ng bahagi ng katawan na may kinalaman sa wudu ay hindi nakapagpapawalang bisa ng wudu kahit pa ito ay sinasadya. Pakatandaan natin yan. Okay? Kahit paulit-ulitin mo, although ang sunnah ay tinatawag na hanggang 3, at bukod sa 3, ziyada, mayroong 4, gawin mo pang 4, yan ay pagsuway na sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqad asa Abul Qasim. Diba? Ibig sabihin na manzada ala dhalik, ibig sabihin ay sino man ang sumubra dito ay tunay na faqad nakalagay sa hadith, nakagawa siya ng tinatawag na sabihin natin di ka nais-nais o karumalduma. Di makaaya-aya. Ipagsuway. So hindi pwede yung tinatawag na sobra. Kailangan hanggang 3 lamang at yung maliban naman sa pagpunas isang beses lamang pagpunas sa ulo. Subalit kapag ito ay kung sa kasaling sinasadya niyang gawin yun, hindi pa rin ito sapat na para sabihin mo na ang kanyang wudu ay walang saysay. Tanggap pa rin ang tinatawag na sabihin natin ay wudu. Ibig sabihin, ang paulit-ulit sa paghugas ng bahagi ng katawan na hindi nakapagpapawalang bisa ng wudu. Kahit pa ito ay sinasadya. Bagay na ito ay salungat sa pagdarasal. Bakit? Dahil kung uulitin niya ang bahagi ng pagdarasal to ng ruko, ulit-ulitin niya yung ruko. Diba? Hindi ko kasi feeling ko may riya ito. Okay? Ulitin ko naman ulit ang ruko, tapos gagawin mong ikhlas. O di naman kayo ulitin mo yung sujud.
nang walang dahilan na naayon sa batas ng Sharia. Magkaganito, ang kanyang pagdarasal ay mapapawala ng saysay. Di ba? At kung sakali na kanyang hinugasan muna ang kanyang dalawang kamay, siya ay bumalik at kanyang hinugasan ang kanyang mukha. Sa ganitong kalagayan, ay hindi mapapawalan ng saysay ang kanyang tinatawag na wudu. Okay? So mga kapatid, naintindihan mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Okay. So ulitin natin ha? Ito ay malinaw para sa inyo kasi ito ay medyo critical pag hindi naintindihan. So ibig sabihin dito, ang wudu ay hindi totally pwedeng may ugnay sa sala, sa lahat ng aspeto. At hindi rin totally na pwedeng may ugnay sa lahat ng aspeto ng kagaya ng kawang gawa. Dahil ang wudu mayroong case na special case dito mga kapatid. Nakatulad halimbawa sa wudu, okay? Ay uulitin niya yung paglilinis. Halimbawa nakagawa siya ng mula sa tinatawag na paghugas ng palad hanggang sa mukha, ikhlas siya. Pagdating ngayon sa tinatawag na braso ay nagriya siya. Mayroon ng riya. So, kung uulitin niya dahil may riya, at papalitan niya na mayroong ikhlas, wala itong anuman. Kahit pa ito'y paulit-ulit. Dahil ang paulit-ulit sa paghugas ng bahagi ng katawan ay hindi nakakapagpapawalang bisa ng wudu. Kahit pa ito'y sinasadya. Na kung saan taliwas naman ito sa tinatawag na sala. Dahil kung uulitin mo ang bahagi ng pagdarasal na katulad ng ruko o ng sujud, ng walang dahilan, na ayon sa batas ng Sharia, magkaganito ang kanyang pagdarasal ay mapapawala ng saysay. Okay? At continuation, at kung sakali na kanyang hinugasan muna ang kanyang dalawang kamay, siya ay bumalik at kanyang hinugasan ang kanyang mukha. Okay? So, halimbawa, hinugasan ang kanyang kamay, tapos bumalik siya sa tinatawag na mukha. Sa ganitong kalagayan ay hindi mapapawala ng saysay ang kanyang wudu. At subalit kung nagsakaling siya ay nagpatira pa muna, at siya ay bumalik at nagsagawa ng pagyuko, diba? Agad siya nagpatira pa. Diba? Pagkatapos nagpatira pa siya, halimbawa, sinasadya. Okay? Nagpatira pa siya. Pagkatapos ay bumalik siya ng pagkayuko, hindi pagkalimot kundi sinasadya. Tapos bumalik siya sa pagyuko. Magiging walang saysay ang kanyang pagdarasal. Di katulad ng wudu, halimbawa, sinadya mo na ikaw ay maghugas ng tinatawag na bago yung mukha, ay naghugas ka muna ng kamay, tapos binalikan mo yung mukha, tapos inulit mo ng pagkakasunod-sunod, wala itong anuman. Ito ay walang tinatawag na anuman, kasi nandun yung tartib. Okay? Di katulad ng pagdarasal. At ang pagkakasunod-sunod ay umiiral sa wudu at sa tinatawag na sala. Now, bilang tinatawag na pagpapatuloy at bilang panghuli kapatid bahagi, bilang huling bahagi, walakin az-ziyadatu fi salah tubtiluha wa ziyadatu fil wudu la tubtiluhu. Anong ibig sabihin nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Okay? Subalit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang karagdagan sa sala ay nagpapawala ng saysay. At ang karagdagan sa wudu ay hindi nagpapawalan ng saysay. Malinaw? So yan ay tinatawag na magkaiba sa ganitong aspeto. Kasi ang dagdag sa tinatawag na sala, sinasadya ay tunay na ito ay nakapagpapawalang bisa. Samantalang pag dinagdagan mo ang tinatawag na wudu, hindi nakapagpapawalang bisa kahit pa ito ay sinasadya mong gawin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So yan ang pagkakaiba. Yan ang tinatawag na pagkakaiba. Okay. Napit na tayo matapos. Warruju' مثلا إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضا وإن كان الرجوع فيها الحقيقة لا يعتبر وضوءا لأنه غير شرعي وربما يكون في الأول غسل وجهه على أنه واحدة ثم غسل يديه ثم قال الأحسن أن أكمل الثلاثة في الوجه أفضل فغسل وجهه مرتين وهو سيرتب أي سيغسل وجهه ثم يديه فوضوء صحيح. Okay? Fawudu sahih. So, ang ibig sabihin nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at ang pagbalik sa unang mga bahagi ng katawan, halimbawa sa wudu, ay hindi rin nagpapawala ng saysay. Kahit na ang pagbalik sa katunayan ay hindi isinaalang-alang na wudu dahil ito ay hindi naayon sa Sharia.
At marahil ang unang ginawa niya ay kanyang hinugasan ng kanyang mukha. Halimbawa, ng isang beses. Hinugasan niya ang kanyang mukha ng isang beses at kanyang hinugasan ng kanyang dalawang kamay. Okay? At pagkatapos, kanyang sinabi, ang pinakamabuti ay aking kukumplituhin ng 3 beses sa mukha at ito siguro ang pinakamainam. Kaya naman, hinugasan niyang muli ang kanyang mukha ng 2 beses. So, 3 na. Kasi una kanina, pagkatapos ng una kanina ay kamay. Tapos naisip niya, siguro mainam, gawin kong 3. So, binalikan niya yung mukha niya. So, hinugasan ng 2 beses. So, naging 3. At pagkatapos, sumunod ulit yung kanyang tinatawag na kamay. Kaya naman, hinugasan niya muli ang kanyang mukha ng 2 beses at gagawin niyang sunod-sunod. Ibig sabihin, uhugasan niya ang kanyang mukha at pagkatapos ang kanyang 2 kamay. At ang kanyang wudu ay tanggap. Tanggap ang kanyang wudu sa bagay na ito. Kahit pa ito ay ganito ang kanyang tinatawag na ginawa. Hindi katulad ng pagdarasal. Sa pagdarasal, walau tarakat tasbih 3 marras fi ruku'. Wa ba'da ma sajada qala fuwittu ala nafsi fadilatan. Sa'arji'u li ajli an usabbiha 3 marrat fatabtulu salatuhu falmuhimmu anna hunaka farqan bayna al-wudu'i was-salah. Wa min ajli hadha al-farqu la abuttu fiha al-an hatta uraji'a wa ta'ammala insyaallah ta'ala. Okay, bilang huling bahagi mga kapatid, sabi ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah, subalit kung kanyang iiwan ang 3 beses na tasbih, halimbawa sa pagdarasal, iniwan mo ang 3 beses, subhanallah, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, hindi ka talaga nagtasbih kahit isa. Kahit isa, hindi mo ginawa yon sa ruko. Okay? Hindi mo tinatawag na ginawa yon. At pagkatapos na siya ay magpatira pa, ay maring ginawa niya 1 beses, pero yung 3 beses hindi. Kasi ang 3 beses pinakumplito yon. At pagkatapos siya ay nagpatira pa. Nagusujud siya. No, kanyang sinabi habang siya nagsusujud sa kanyang sarili, sala sa kabutihan ng aking sarili. Na-miss ko yung kabutihan na yon. Kaya naman, babalik ako upang aking isa sa katuparan ng tasbih ng 3 beses. Pero nagsusujud na siya, kasi nung unang ruko, ginawa niya 1 beses lang. Tapos nagsusujud siya. Tapos naalala niya, sayang yung 3. Babalikan ko na lang yung tinatawag na ruko para gawin ko yung 3 beses sa pagtasbih. At isa sa katuparan ko yung 3 beses. Now, sa ganitong kalagayan, ang kanyang pagdarasal ay nawawala ng saysay. Nawawala ng saysay. So, ang mahalaga, mayroong pagkakaiba sa pagitan ng wudu at ng salah. Mayroong pagkakaiba. At dahil sa pagkakaiba nito, sabi niya, hindi ako makapagbibigay ng kapasyahan dito sa ngayon hanggang sa aking masuri at mapagnilay-nilayan ito sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biro mo, yung mga ulama, sila ay natatakot na magbigay ng fatwa. Kasi bakit hindi pa umarok sa kanilang kaisipan yung mga bagay-bagay indetalyado. Sa detalyadong tinatawag na pag-iisip. Samantalang yung mga kapatid natin mga Muslim, walang pakundangan ang magfatwa. Subhanallah, sa social media. Diba? Walang pakundangan na magbansag na siya ay munafik, na siya ay kafir, na siya ay riya, dahil lamang sa nakikita niya. Subhanallah, na walang pagsusuri at pagsisiyasan. Sila yung mga nakakatakot, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. You know? Samantalang yung mga ulama, sila ay nangangamba, binibigyan mo ng detalyadong pagpapaliwanag yung mga bagay-bagay bago sila magbigay ng hukom. Subhanallah. Kaya nga dito, yung katanungan kanina, kung babalikan natin yung katanungan na nagtatanong mga kapatid sa panampalatayang Islam, you know? Allah, nawala. Ha? Nasaan sila? Nasa Jamum. Oh, subhanallah. Okay? Noong kaya mga kapatid sa panampalatayang Islam, di ba? Na kung babalikan natin yung tinatawag na sabihin natin, tanong kanina, na kung lalawig ba ang katanungan, may katanungan dito kanina, na may ugnay ba? Okay? Ang wudu ay may ugnay ba sa tinatawag na sala? Or may ugnay sa kawang gawa? Ibig sabihin, kapag ang tinatawag na wudu, halimbawa, sa gitna ng pagwuwudu mo, pinasukan ka ng riya, di ba? Ito ba ay katulad ng pagdarasal na kapag pinasukan ka ng riya at hindi mo napaglabanan ito, ay totally ay invalid lahat ng wudu na kagaya ng pagdarasal? O maaring may ugnay ito sa kawang gawa na maaring hatiin? Na yung kalahati may ikhlas, yun ang tanggap, at yung kalahati na walang ikhlas, which is riya, ay hindi tanggap. Kaya sabi ni Sheikh Uthaymeen, pagkatapos sa siyasatin ito detalyado na mayroong pagkakaiba,
sa lahat na sa detalyadong aspeto ang wudu at saka ang tinatawag na sala. Therefore, hindi siya nag-declare na ito ay kagaya ng pagdarasal na invalid lahat kahit pa ang riya ay dumating sa huling bahagi ng wudu. Subhanallah. So yan mga kapatid, sa panampalatayang Islam ay ito yung tinatawag na bahagi ng ating pag-aaral sa ngayon, alhamdulillah, at bilang katapusan na rin mga kapatid sa episode na ito. At tunghayan natin lang inshallah next week naman yung pang-apat na proof or evidence, katibayan mula sa hadith ni Propeta Muhammad bilang patunay at proof sa kabanatang ito, ang kabanata na may kinalaman sa pangamba sa shirk. Okay? At marami pang mga katibayan mga kapatid na ating ipapaliwanag, hadith ni Ibn Mas'ud, hadith ni Jabir, at iba pa, at pagkatapos yung mga masail na may kinalaman sa bab na ito. Bago tayo dadako sa bab ad-du'a ila shahadati alla ilaha illallah. Okay? So napakahalaga, ito ay isang panghikayat sa mga kapatid natin na kinakailangan natin pag-aralan ng ating akida dahil ito ay pundasyon ng ating pananampalataya. So marami pong salamat. Jazakumullahu khair sa inyong pagsubaybay. For the record sa ating YouTube. Okay? Mapaalam muna tayo. Barakallahu fikum. Nas'alallahu ifikin nabi makul na wasami'na. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.